Alright guys, so our topic for today is, our video for today is all about 10 useful steps to move on from a relationship. So yun yung pag-uusapan natin. So ito yung step by step na pwede mong gawin. Okay, paano nga ba mag-move on? Okay, kung ikaw ay galing sa isang breakup, diba? So, pero bago yan, welcome sa aking YouTube channel. Number one, okay? So, number one tips. Number one step, okay? Clear your baggage. Acknowledge, accept, and let go of your feelings. So, kailangan guys na i-accept sa sarili mo na yun na yung nangyari. Yun na yung reality. Okay? So, alisin mo na yung mga nagpapabigat sa iyo kasi kapag hindi mo inalis yan, nililis yung mga dala-dala mo na yan. So, yun pa yung magiging santi para ma-depress ka, ma-stress ka, and matagalan ka mag-move on, diba? So, first, acknowledge and accept your feelings. So, yun ang pinaka-importante, acceptance. Okay? So, dahan-dahan na, okay? Although hindi siya madali, pero dahan-dahan siya i-let go. Okay? So, number two, recognize he or she is not the one for you. Kailangan mong tanggapin na hindi talaga siya para sa'yo. So, yun yung pinaka malaking reason why kaya hindi ka makamove on, di ba? Kasi nakikita mo sa sarili mo na siya yung the one, siya yung gusto mong makasama, pagbuhay. So, pero kailangan mong tanggapin na hindi siya. Alright? So, isang step yon para makamove on ka. And number three, share with your close friends. Okay, so ang mga kaibigan na yan, so kaya nandyan para pagsabihan mo lang yung problema, then para mabawasan yung dinadala. Alright guys, so importante yun na pinakwento mo sa kanila kasi sila yung magsusupport sa'yo and then magbibigay din sa'yo ng advice. And number 4 guys, reduce contact with him or her. So, basta mo na yung pag-communicate sa kanya. Iwasan mo na rin yung pag-story. From time to time, kapag nalulungkot ka, binabalikan mo yun. So, isa rin yun sa mga nagpapabigat ng yung damdamin. Kaya, iwasan mo na yun. Okay? And number 5, seek closure with him or her. So, kailangan syempre mag-usap kayo. Okay? So, humingi ka ng closure. Para talaga, kasi pagka ginawa mo yun, magkakaroon ka ng peace. Diba? Okay, magkakaroon ka na ng masisiguro mo na, diba, magagaan yung pakiramdam mo. Okay, so importante yun. And number 6, okay, forgive him or her. So, patawarin mo na siya. So, to forgive is the highest, most beautiful form of love and return. You will receive untold peace and happiness. Yeah. I once read a book on forgiveness which shared this powerful idea. It said that whenever we refuse to forgive someone, the person we are not forgiving is really ourselves. So, pag pinatawad mo siya, para mo na rin pinatawad yung sarili mo. Okay. So, yun. Napaka-important yun. Number 7, do things you love. So, kailangan gawin mo yung mga gusto mong gawin. Kasi dati, nung kasama mo siya lagi, di mo nagagawa yun. So, ngayon, gawin mo lahat. Yung, kung hindi ka nagta-travel dati, gawin mo yan na mag-isa. O kaya, lahat na magpapasaya gawin. Magpapasaya sa'yo gawin mo. And number 8, meet new people. Marami mga, hindi ka makipag-chat, di ba? Marami mga dating apps din na makipag-communicate ka sa mga iba-ibang di mo kilala para meron kang pagkabalan. O kaya naman sila meeting with new friends. Okay, friends of friends, di ba? Dami dyan. And number 9, know there is nothing wrong with you nor him. Diba? So, wala naman na
alamin mo na, diba? Walang may mali sa'yo, walang may mali sa kanya. Talagang minsan nangyayari lang talaga yung mga bagay-bagay na hindi natin alam ang tamang sagot, diba? So, number 10, last is, recognize there is someone out there for you. So, tanggapin mo na, diba? Kanina, diba? Accept mo na yung mga step by step na yun. And ngayon, diba? So, maniwala ka na mayroong nakalaan talagang para sa'yo. At hindi siya. Okay? So, mayroon talaga sa'yong nakalaan. So, I hope na nakatulong ko sa yung tips na to, no? So, kung nagustuhan mo to, please click the like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you guys and have a great day.